Church, pwede ba ako makasuggest? Buhatan ninyo na siya yearly. Kada tuig ba? Kada tuig. No? Dapat ang church maghimo siya og pastor appreciation. You're not doing this as what I said nga atong i-worship ang pastor. We just appreciate the pastor. Imagine niyo atong lisensya gani, ato gani nang i-renew. Having a pastor appreciation, that's the time we have to renew our commitment to the Lord, to our pastor. No? Kay kung mag-honest lang bitaw ta, dili biya mo tanan faithfully ga-praise inyong pastor. Mag-honest lang ta ba? Usahay malig-on lang ta kay gi-emphasize maayo ang pastor. That's why kinahanglan siya buhaton para ako nito ko nga one of the strengths sa pastor nagdepende sa inyo. Pinod. And I hope nga you should do this until Jesus Christ comes. So, having a pastor Sunday every year. Okay? So this morning, I'll ask everyone to please rise as we give respect to the Word of God. In your Bible, please, 1 Timothy chapter 5, verse number 17 and verse number 18. Just two verses o atong ipadayon ang mga butang atong natun-an ganina sa Sunday School. Ako lang ang magbasa and please follow as I read these two verses. The Bible says, "Let the elders that roll well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine." Verse 18. "For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out of the corn, and the laborer is worthy of his reward." Lord, thank you nga karon nga buntag makapadayon mi sa pagpaminaw sa imong pulong, praying for your blessing, mercy and grace nga imo kong gamiton Ginoo as an instrument nga ang imong pulong padayon namo mapaminawan ug maghatag ni siya og understanding, wisdom and knowledge in our Christian life. Lord, panalangini nga mahimo ni siyang dako nga pagtulunan sa kinabuhi namo, the way we treat our pastor, the way we understand your this office, and praying Lord nga mahimo ni siyang memorable sa imong iglesia in this place. Nga the reason nga imo ni siyang gi-bless nga imong simbahan because sa ilang pag-respect sa imong alagad nga gibutang dinhi o Dios. Pagpadayon namo uban ni kami giahay kami kani akong gipangayo og gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you and please be seated. Og sa gibasa nato karon mga Kristiyanon sa passage in verse number 17 na ay word din na nga akong gimarkingan nga atong tagaan og focus sa atong pagtuon, do dili gyud tanan, but I have to explain para masabdan nato. Ingon niya, let the elders that roll well be counted worthy of double honor. Pastor, wala lagi dahi word nga pastor. Sa akong gi-mention kaganina, tulo ka term gigamit, the elders, the bishop, the pastor. Kung hisgutan nimo ang responsibilidad, maora na siya. Okay, wala na'y kalainan. Pwede ba na ako tawgon ang among pastor, bishop, pastor? Pwede kung gusto nimo, pero murag lang tanaanad ba? Awkward lang na sa ato. Pero there's nothing wrong with that. Kung tawgon na ako siya nga elder, pwede kayo, wala na ba siya buhok? You know what? When your pastor visited our place, gidala namo siya dito sa usa ka restaurant, unya nay lugar dito mga Kristo. Sama gyapon sa inyo daghang mga langgam diri no sa syudad sa mga wire mga gabi. Sa kadaghan yung naitihan ang iya pag yung ulo. Itihan diri ni pastor. Nako kaway batasan ning langgaman ni. Ya, timing pag to friend nga wala ka nakakalo no? Di ba magkalo man gid siya perme? Gitunong gid sa langgam nga wa siya kalo. So pwede ba siya tawgon nga elders? Pwede. Because
we can interpret elders literally nga elders kanang older ba, older. Okay? Pero duha ka side ang pagtuon ana, older physical or older because he has a deep understanding of the Word of God. So, pwede siya nga tawgong elder, do bata pa siya, pwede siya tawgong bishop, and pwede siya tawgon nga pastor. So, through this text, the elders or the pastor that troll well be counted worthy. Did you see the word double honor? So, dili siya triple. Double ra gyud siya. So, kung naiwan, na ito para mahimong double. No? Wala din pero later akong ipakita. But in my interpretation, mga Kristohanon, is this: I believe the office of the pastor is honored by God. Okay, bot pasabot, kaning pastor, tanawan ninyo ha, ang Ginoo nato nga tuwa sa langit, iyang gi-honor na nga office, nga pangalan. Iyang gi-respect ba? Karon, ang mga katawhan sa Dios, makita nimo kung ang Ginoo nag-honor sa pastor, nganong lisod man i-honor sa mga katawhan sa Dios sa pastor. That's why dapat makasabot that the double honor nga gi-mention din ha, if the Lord's honor the pastor, you should honor the pastor. Gi-honor gani sa Ginoo, pero nganong pag-abot sa ato, dili man murag gilibel ra man nato ang pastor sa ato. No, mga Kristohanon, you have to understand it. This, dili nato pwede i-label ang pastor sa inyo. Bisan og parehas ta tao, nasabda nato. Kay unsa man day na siya pastor. Na unsa man day na ang unsa man day ng double honor. Worthy of double honor, mo ni siya ang bot pasabot, mga Kristohanon, para masabda nato. It is a way, when we say worthy of double honor, they are to be treated with special respect. Okay? So ang pangutana karon, inyo bang gitratar ang inyong pastor with a special respect? No? Usahay ang atong respect sa pastor, ibase nato sa iyang personality. Ibase nato sa iyang nawong. Ayaw ninyo ibase ang inyong respect sa iyang personality. Ibase ninyo ang inyong respect sa pastor sa iyang office. Because kanang pastor, office kana, nga gikan sa Ginoo, mga Kristohanon. So when we say double honor, you are showing to be treated, the special request, dignity, and compensation for their spiritual leadership and service. Okay? And also, it is a way of acknowledging and showing appreciation the importance and value of their service and leadership. Mao na siya nga, ang pastor, tama ang gisulti sa Bible nga ang pastor na ay double honor. There are two kinds of things that we should understand. We call it in biblical times. So, atong i-base kaning biblical times when we say double honor. Okay? Unsa may ibot pasabot ana para ma-apply nato? That is refer of a special level of respect and compensation given to the elders, which included financial support and other forms of recognition. So, murag diri nga panahon, mga Kristohanon, murag daghan dili kasabot ani. Kay ikaw pastor man ka, dili ka lang labot-labot aning kaning financial nga suporta nga buhaton namo. Kagahapon we had a discussion, mga Kristohanon ba, na pastor. So nangutan ako, kinsa may mag-decide sa inyong allowance sa simbahan? Kay ang ubang simbahan, membro may mag-decide. Kung membro mag-decide, perting luuyang pastor. Kay 500 ng allowance. Una-unaon niya ni church ang pastor, gisurinder na niya yung kinabuhi sa Ginoo para magpangalagad. Dili na lalim. Pag abot unta sa suporta financially, muni akong advice sa inyo, allow your pastor to decide.
Because in the first place, the time nga naatay giving nga buhaton sa simbahan, the tithes, the first fruit, the offerings, paminaw, you are not given to the cooperative. Expecting a sharing. Di ba kung maghatag ka sa co-op, magulat man kag na i-sharing? Paghatag nato sa atong giving sa simbahan, we are giving to the Lord. Meaning, praise the Lord nga nagpastor ko sa simbahan nga walay membro every time paghatag nila sa ilang giving, dili sila mangita, asa man to nimo gigamit, pastor? Nga naman, nakasabot man ang mga tao nga as they give, that is part of their worship to the Lord. Muna mga Kristiyano, dapat na ay even sa compensation sa service sa pastor, dapat ma-offer na sa ila. Kaya nga naman, ilang nasabtan nga, dapat ang pastor gyud mag-lead. Tanaw na to ang lain nga point, masabdan na to. It is a way of showing appreciation. Kanang double honor for their hard work. Mangutan ako, hard worker ba inyong pastor? Dedicated ba inyong pastor sa trabaho? Nakita ba ninyo siya nga he's doing work, even the spiritual guidance sa iyang mga tao? Mga Kristiyanong dili na lalim. Manay ubang mga pastor, moingon sila ba, ibutang lang nila joke ba nga, dili masulduan ang pastor, tinuod yun. Tanawan ninyo ha, kung ibutang na to sweldo sa pastor, Gismel. Gismel ang sweldo sa pastor. Unya, advisor man ang pastor, kaya inyong siya tawgon para mo counsel ninyo. So, bayaran na sa ninyo na sa Gismel. Nya, nagsakit pa yun yung ulo, dito pa yun mo manawag, namoy medical dia, pastor. Nya, doktor na si pastor. Another Gismel, kaya mahal ba yan check up? So, kung ingana ang atong sistema ba, ibutang na lang nato, mga Kristiyanong dili mabayaran ang pastor og kwarta. Nasabda na to? So, it's good to have a pastor appreciation. Munang, pag-abot na to, nasa modern times, the way they interpreted the double honor. And what is that? That is providing financial support to compensation for the ministry. Ako na lang ning paspason para masabda na to, padayon mga Kristiyano, unsay mga punto nga dapat nato sabton. Okay? Now, adto ta sa, unsa may, because, kaganina, buntag, maubitaw ng ang sumpay ato nga bersikulo, the scripture say it, thou shalt not muzzle the ox. Kaila mo kanang busal, kanang magdaro bitong uma ba, magdaro ang mag-uma. Basta, ani nakatag-as ng mais, okay? Ani nakatag-as mais, di ba abrihan man na, abrihan? Abunuhan din, abrihan? Ang mga tao diri sa ato, ilang butangan busal ang baka, kabaw. Nganong butangan man nila nagbusal? Kay ilang haramon ang mais. Di ba? Sa ila dito, gigamit ni sa nga illustration kay kung magdaro sila mga Kristohanon sa baka, dili nila busalan. Bot pasabot, ilang ialaw ang baka nga muhabhab. Kung mais man, pasagdi na. Kay kung isa ka hektar ang imong maisan, di man na mahurot sa baka o harap god. Dili. Makatingog pa ng baka, mo ingon na, baylon lang ta, ikaw lay daro diri, di na lang ko maghabab-habab. Pila ka punuan na lang na maharat, imo pag yung busalan ang baba sa baka. Mo na ibot pasabot ana. Ang pastor nagtrabaho siya maayo, ayaw busali. Kung gigutom siya, unya na'y kwarta diya sa simbahan, pakana siya. Ayaw siya kontrola. Mo na ibut pasabot sa verse. Do not muzzle the ox that treadeth out of the corn, and the labor is worthy of his reward. So adto tas pinakauna nga, because kaganina, gitan-aw nato ang requirements for the pastor. Ikaduha, gitan-aw nato ang responsibility of the pastor to the church. So karon tan-aw nato kani the members' responsibility to the pastor. So church, tamdigin ninyo ni. Kay dili na ni siya inyo na ni.
unsay imong responsibilidad to your pastor? Okay, ready na ta? Number one nga responsibility is this: pray for your pastor. Pray for your pastor. Sayon ba na? Sayon na, pero bisan sa kasayon, dili mahimo. Usa sa pinakadako nga mahimo ninyo to your pastor, ampo inyong pastor. Ay dili day ampo iampo. Kay mo yung tag-ampuan, murag siya nanoy Ginoo. Iampo di ay dili ampo Kay sama ni ampo si Mama Mary. Ha? Okay ba tana? Okay ba tana? Mga Kristohanon, can you promise to the Lord nga iampo ninyo kanunay inyong pastor? Amo na yung mga responsibilidad nato that sometimes we neglect. No? Sometimes na neglect nato. Unsay giingon sa Biblia, I exhort therefore that first of all, supplication and what? Prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. Since you are a member of the church, you are accountable to pray for your pastor. Ha? Tanawa gani ni mga Kristohanon ang pag-ampo do inyo na siya nisgutan, hopefully makatabang sa inyo ni. Kabalo ba mo nga ang pag-ampo, it is a spiritual conversation with God. That's prayer. Espirituhanon nga pakig-istorya sa Dios. Unsa may iampo nako pastor sa among pastor? Ampo ang imong pastor for divine guidance. Nga giyahan siya sa Ginoo. Iampo ang ilang mga panginahanglan, iampo ang ilang mga physical needs, iampo ang mga spiritual needs. Daghan pang pwede iampo. Ingon si Paul, mga Kristohanon, in Romans chapter 1 verse number 9, for God is my witness. You know what, when I read this verse, nihunong ko kay naay kama ba? Naay kama. Ang Bisayaan ng for God is my witness. Uy, dili ta lalim. Ang Ginoo imo ipasakse. Ang Ginoo imo ipawitness. Kung gibuhat ba nimo wala, mga Kristohanon, walay natago sa Dios. Pwede ka mo ingon, pastor, I'm praying for you. Pero wa ka day nagpray. Pero lahi gyud mo ingon ka, God is my witness that pastor, I'm praying for you. Sure gyud ko dili bakakon si Paul. When this epistle being wrote, mga Kristohanon, tinuod gyud nga si Pablo nagampo. Usahay kita mo ingon ta nagampo pero wa di ay. Padungog lang nato nga nagampo pero wa di ay. Na remember walay matago sa Dios. So I hope nga ang challenge karon having a Pastor Sunday, usa di ay ka responsibility nga mahimo nato to our pastor is to pray for our pastor. Ingon sa Bible, ingon siya, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayer. Kung unsa ka makamention sa imong pagkaon buntag, always mangyud ta mag-pray tong pagkaon, i-always sa nag-pray imong pastor oy. Nito ni agree ba mo ani nga ang tao nga imong giampuan dili nimo pwede ma-criticize? Kung imong giampuan imong pastor, dili gud nimo pwede daoton imong pastor. Giampuan ba na nimo nya imo dayang gidaot? Alam mo yung ka Ginoo kani imong pastor haskang pagkangaskangan ni pastor. Hello Lord. Dili pwede oy giampuan gani nimo. So every time nga makakita ka sa imong pastor, happy ka because you pray for your pastor. No? Ikaduha, mga Kristohanon, nga responsibilidad nato sa atong pastor, not only pray for your pastor but obey and submit your pastor. I will say it again. Obey and submit your pastor. Nanigamay na yung amen nun. Imagine nimo naa ni siya dire kay dili ni gusto sa tao. Ginooy nagbutang dinhi. Mga Kristohanon, ayaw ninyo himuang kiko inyong pastor oy. Kung dili man lang mo maka-obey, di mo makasubmit, inyong but pasabot ang pastor kiko. Dapat dili.
Tanawa ang sa iyong pastor, ha? Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Naabay rason nga nung mag-obey ta sa pastor? Ha? Naabay bugat nga rason mga Kristohanon why we submit our pastor? Because when we obey, the word obey, it means you follow and submit. That's the word obey. Tanawa ra gud na, ingon ang Ginoo, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your soul. Unsa may importante? Kwarta or kalat? Ha? Paminaw mo. Dili inyong kwarta gibantayan sa pastor, inyong kalat. No? Kahasol bagyog kaayo ni nga trabaho sa pastor no kalag sa kadaghan, okay ra mo bantay. Sayon ra kayong bantayan inyong kwarta oy. Ilukit lang nato na dito sa bangko. Asa ka nagdeposit, amo na ng tanaw-tanawon. But listen, dili na mo'y among responsibilidad. Ang responsibilidad sa pastor is to watch for your soul. Mao na nga kung di mo magsimba, magsakit ang kasing-kasing sa pastor. Ngano man, di man pwede nga imo rang kwarta imo ipasimba, imo man kalag. Okay pa ta? Napag yun, do? For they watch for your soul as they that must give, unsa man, account. Kabalo mo unsay Bisaya na? Ang pastor, muhatag na siya husay sa inyo. Asa siya maghatag og account? Dito sa Ginoo. Pero wa gyud sa bersikulo nga kamo maghatag og husay sa pastor. Grabe ang responsibilidad sa pastor mga Kristohanon. Adto ta sa ikaupat, ikatulo. Not only pray for your pastor, obey and submit your pastor, but number 3, honor your pastor. Nasa Bible, double honor. Tahuron ang pastor, busa kung pagtagbo ninyo na si pastor, ayaw ignaaka pa ingon tor. Dito ka tor? Pwede ka sakay tor. Ayaw naman taon ingon ana, oy igna pastor. Di rami mo sakay pastor. Salamat pastor. Ha? Honor your pastor. Ikaw pa, dali rin mahuman. Make sure that your pastor and his family are well taken care. Ha? Mailhan gyud sa simbahan. Mailhan gyud namo kung ang simbahan giatiman nila ang ilang pastor. Oh. Klaro gyud inyo pastor, giatiman ninyo ni. Sa sinina, sa karsones, sa sapatos. Giatiman gyud ninyo. Pero naagi yung mga pastor nga makaingon ta murag wa gini giatiman simbahan. Kay nagbarong nang lapos ang gisapaw sa sulod fighter wine. Naunsa. Kabarato anang pangsapaw nga sinina nga puti. Paliti na oy ayo nang fighter wine. Ana ba? Amen. Muna sa amo karon mga Kristohanon, nami sa among offering envelope, nami gitawag pastor's care. Pastor's care. Ang among giving dito, tithes, first fruits, offering, mission, under mo na sa kanang mission, under mo na sa offering. Ako na-explain niya hapon sa inyo. Naami love gift for Jesus kada December namo nabuhaton. Idugangan namo among offering of pastor's care. Ikaduha na karon nga Sunday. Kabalo mo blessing kayo. Niingon tong membro sa ako, pastor, dapat sa una ra namo ni igisugdan pastor para sa inyo. Nay ubang mga membro mohatag sultihan ta mo. Naman ako membro diri oh.
almost 20% sa ilang sweldo ihatag as a pastor's care. Una-unahan yun ha. Unsa kadako na nga tabang nga offering for the pastor, magsakit ang pastor, magsakit si pastor. Ulaw kaayo ta pastor nga mosumbo-sumbo pa ta sa membro. Church, tabangan na to si pastor to sa ospital. Pero naay pastor's care nga pan, di na manawag si pastor. Dili na. Magsakit ang asawa, magsakit ang anak, since naay pastor's care, dito nakwaon sa pastor. Pero walay ingon anak nga pan sa simbahan, naa dayoy manawag, Brad, mag-amot-amot ta Brad, atong amutan si Pastor Brad. Unsa man ang amot? Lungon, hospital. Hospital sa Brad, kaya pang lungon. Okay mo, i-appeal ninyo na dito sa inyong offering envelope niyo, pastor's care. Ibutang na, pastor. Murag wa to dito, ibutang dito ba? Pastor's care. Anak ko, mga 10 years from now ba? Milyon ni ba? Akong giyap-yap, toritos bag na ko, gisulod na ko dito. Punta ko ng kwarta ba? Pero naon ninyo ba? O sana maka-encourage sa pastor? You taking care your pastors. Church paminaw, dili lang simbahan mo atiman ani. Kamo. Inyo maning pastor. Atiman lang ninyo ni. Kay part na sa responsibilidad nga i-take care ninyo ang pastor. Unsay giingon sa Biblia? Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out of the corn, and the labor is worthy of his reward. Okay pa ta? Next. Never allow your pastor to be criticized. Brad, unsa to Brad? Murag nakadungog kog malas kong pastor, unsa ba Brad? Over my dead body. Karon pastor, lahi na pastor, makadungog ka to bisos pastor Louie. Unsa to? Bitaw ba? Mabantay sa bitaw ko. Do not allow your pastor to be criticized. You have only one pastor sa inyo. I'm not saying he's a perfect pastor. But unta, walay membro nga tugutan nila na mag-criticize sa ilang pastor. Amen? Ayaw. Against an elder, receive not an accusation, but before of two or three witnesses. Next. Mga Kristiyano, next. Balik-balik naman si Miriam, kailang Miriam? Dili si Miriam Kiambaw. Si Miriam ba, iksoon ni Moses. Iksoon din si Miriam o si Moses. Si Aaron. Tanawa niya, perting sukuan ni Miriam o ni Aaron. Katala mo sa inalaina nila. Remember, sa ilang tulo, kinsay inyong naibalaan nga gitawag siya sa Ginoo tulid sa iyang mga katawan. Si kinsa? Di ba si Moses? Dili si Aaron, isang magulang. Karon, ingon sa Bible, nganong nasuko, nganong nagsulti man silang sakit kang Moses kani si Aaron ug si Miriam. Sayon ragid kaayo ang hinungdan. Akong nakita kay nakigninyo siya sa Ethiopian woman. Unsa man ang Ethiopian woman? Mga babae kana nga mga itom. Karon iyang mga igsuon dili nila gusto nga muminyo ila igsuon og itom. Nagana ko ba anong magbuot man mo nga siya may magdulog? No? Wa sila kabalo nga ilang pagsultig sakit sila igsuon nasuko ang Ginoo. Okay ra mo? Katunta si pastor yang naninyuan kay katunta kay bagay gid kay sila. Pag sure oy. And Miriam and Aaron speak against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. Kaya ito man ang mga Ethiopian.
unsay resulta sa ilang pag-criticize sa igsoon. Pangutana, nagbasa mo ka og Biblia, unsay nahitabo? Suko kay Ginoo. Nga, sige mo criticize sa pastor. Ang mo, Ginoo ay kontra ninyo. Pusa, our responsibility, do not criticize your pastor. Amen? Ayaw. Do not allow nga nay uban mag-criticize. Unsa pa gyud? Encourage your pastor. Ha? Encourage your pastor. Kani nga panahon, bugat na gyud kayo ang kamot ni kinsa. Ha? Nadumdum mo sa istorya ni? Nakadumdum mo wala? Di na ito basahon. Basta, ang gibuhat nila ana, na-encourage yun nila si kinsa. Na-encourage sila. So, ingana ba, na mga bugat na kayo? Tanawa ang pastor, pastor, may luya man kayo yung pastor. Bata pastor, mga mga, pastor ba lagi ka, pastor? Kaya nga naman, ikaw mismo, na kay nakita, na murang dili masulti ni pastor, pero ikaw nakakita, ayaw nagpangutana, pastor, nagbugot lagi ka karon, pastor. Ayaw na. Buhatan na unsay mga butang dapat nubuhaton so that ang imong pastor ma-encourage. Mailan biya na taong na-discourage through sa atong naong, no? Mga naong ninyo, murag encourage mo karon ba? Murag wa mo na-discourage. Pero sa panahon ma-discourage mo, mailan gibiya na to? So sa panahon ma-discourage, dapat kabalo mo mag-encourage sa inyong pastor. Okay? Next. Love your pastor. Okay? Love your pastor. So, pray, obey, honor. Okay? Then, take care the family of the pastor. Never allow other to criticize your pastor. And do not criticize your pastor. Encourage your pastor. Then love your pastor. Ato na kos conclusion. Well, I just heard this story of my pastor. Okay, akong pastor, natao na siya dapit sa Negros nga area, unya history sa mga Baptist, ang Visayas area, usana nga murag una nga nasudlan sa history sa mga Baptist ba? Nay lugar dito mga Kristohanon nga kato nga pastor, nagtigulang na siya, unya iyang mga membro, nagdato na. Dato na. Oo, pagdato nila, nya ang ilang pastor, gabike-bike lang gihapon. Ang mga membro, nanay sakyanan, niabot ang panahon nga namatay ang pastor. Okay? Sa diyang namatay ang pastor, mga Kristohanon, ang simbahan na puno sa mga bulak sa gihatag sa mga membro. Linya, ang grabing mga bulak nga mahalalon kayo. Sa kapanahon, ni uli ang iyang anak gikan sa Amerika. Gipa-istorya ang iyang anak. Nagpasalamat sa gi-express sa mga tao through sa mga flowers nga gidala sa kamatayon sa ilang papa nga pastor. Pero nay gibuhian ang iyang anak sa congregation sa iyang papa. Ningon siya, church, salamat sa inyong mga bulak. Pero sultihan ta mo, sa kagwapo o kadaghang bulak nga inyong gipakita nga gugma sa kang papa, dili na niya mabati nga inyo siyang gigugma. Kani unta inyong sakripisyo nga gihimo karon, sa buhi pa unta si papa. Usahay, ingon ana ang mahitabo sa simbahan. Sa buhi pa ang pastor, dili gipakitaan o gugma sa mga membro. Pero sa patay na si pastor, gipalitag mga nindot kay nga bulak. Sultihan ta mo, unsa pay mabati nga gugma sa pastor, bisag mahalon pa na nga bulak. If you want to express your love to your pastor, now, do not wait until mamatay ang pastor, namatay ang pamilya sa pastor,
Ayha ka mo ingon, Pastor, love yun ka na mo. Tanawa ang bulak akong gipalit, pinakamahal na. Why pulos? Karon ang time. Karon ang time. Karon ang time. Mga Kristohanon, simple responsibility to your pastor. Pray your pastor. Obey your pastor. Honor your pastor. Taking care his family. Never allow him to be criticized. Do not criticize him. Encourage your pastor. Love your pastor. This morning, pwede ba ninyo ni i-offer sa Ginoo? Ingnon nyo ang Ginoo, Lord, tabangi ko. Salamat sa idea, salamat sa wisdom nga mong nadungog karon. As our responsibility to our pastor, blessing us nga amo ni siyang mahimo everyday sa among life to our pastor and to his family. Bow your head and close your eyes. Pwede ba ta manindog, tanan? Manindog ta. Karon nga adlaw, gihimo sa simbahan ang pastor appreciation. I know it's by the grace of God atong mahimo ang pwede nato mahimo by God's help. If you are a member of this church, pwede ba nimo buhaton sa imong kaugalingon? Bring yourself at the altar. And if you can pray to your pastor, do it here at the altar this morning. Can you offer him in prayer? Come on, if you're a member, just come. Just come. Nakita nato nga dili sayon ang responsibilidad sa pastor. Even sa characteristics to become a pastor. But at this time, make a commitment to the Lord. Ignang Ginoo, Lord, tabangi ko nga mahimo ko nga panalangin sa among pastor. Tabangi ko that I can pray for his family faithfully. Help me that I can obey my pastor. Help me that I can honor my pastor. Help me that nobody could allow to be criticized my pastor. Help me that I can encourage my pastors. Help me that I can show love to my pastors. You can express your love through giving things. You can express your love to your pastor by saying words. You can express to your pastor by saying, I love you, pastor, I'm praying for you and your family.